Bakit ko naisip gumawa ng lumpiang gulay? Pinadalahan kasi ako ng nanay ko ng napakaraming gulay recently. So, nag-isip ako ng paraan para ma-preserve ko yung gulay na hindi ko siya kailangan kainin agad. So, ang naisip kong paraan para ma-preserve ko yung gulay is to make lumpiang gulay. Gagawa tayo ng isang klaseng lumpia ulit. Tawag natin ito is lumpiang gulay. So what we have here are the basic ingredients like carrots, baguio beans, repolyo, sayote. So anong missing sa ingredient ko? Wala akong toge. Okay? Una-una, wala akong toge. Pangalawa, hindi ko masyadong type ang toge sa lumpia. So yung version natin ngayon is no toge. Pero, nag-add ako ng kamote. So far, yung lumpiang gulay na may kamote, yung pinaka-bet na bet ko. So, maybe one time you can try yung lumpiang gulay nyo, may kamote. Pwede rin namang haluan din ng toge, pero try nyo may kamote. Sweet potato. Okay, tapos ito yung ating lumpia wrapper. Okay. Ito, nabalatan ko na. Ito, aalisan na lang natin yung string. So, ito na mga mami, mga nanay. Naalis ko na yung tibla ng mga string beans, or bago beans. Nabalatan ko na itong mga to. So, alis ko na yung pangit na dahon nito. Ang gagawin natin is hugasan. Hugasan na natin. So, one gulay tip is, para maiwasan po natin na magkaroon ng watery na gulay while naggigisa tayo, is dapat yung gulay, hugasan na natin habang buo pa. Okay? Hugasan mo na siya ng buo bago siya hiwain ng pino. By doing that, maiiwasan mo yung magkaroon ng watery na gulay. Okay? Kasi minsan kahit greening mo na siya, di ba? Kunyari, pino mo na siyang nahiwa, saka mo lang siya hinugasan. Tapos draining mo. Kahit draining mo na siya, marami pa rin tubig na naiiwan sa loob na hindi mo alam. Okay? So, kapag maraming tubig yan at ginisa mo yan, hindi mo natansya yung sabaw mo, ang mangyayari, magtutubig. Magtutubig yung niluto mong gulay. So, mga mami, ito pong baguio beans natin. Na-slice ko na siya. Ganyan. Maliit. Itong carrots natin, ang gagawin kong pang slice, hindi mano-mano. I'll be using yung grater. Itong grater natin, pipiliin nyo yung malaking butas para hindi pino yung magagawa natin carrots. Ganito yung style ko pag kailangang maliliit at pino yung paghiwa ng carrots kasi mas madali po ito. So, ito po yung kakalabasan niya. Parang i-slice mo rin, di ba? Mahirap kasi mag-slice ng carrots ng gamit ang kutsilyo pag ganon. Bali, if you can see, pinagsama ko na yung carrots tsaka yung baguio beans. Bakit? Kasi itong carrots and baguio beans naman, ano siya pag niluto to, half cook lang yan pwede na. So, pareho sila ng range ng cooking time. Kung ganito na sila pareho. Pero kung buo yung carrots, mas matagal iluto yung carrots. So, ito yung mga mommies, mga nanay, yung main ingredients ng lumpiang gulay natin. So, ito yung bawang sibuyas. Pinagsama ko na. Kasi pag nagigisa ko, hindi ko siya iniisa-isa. Tapos, sasahog natin, langgunisang hamonado or any langgunisa. Ito, pinakuluan ko na muna to bago ko siya hiniwa-hiwa. Tapos, ito, sama-sama na yung carrots, baguio beans, and repolyo. Tapos ito, magkasama na yung sayote and kamote. Okay? So, wala tayong toge. Pero pwede tayong maglagay na to kung gusto nyo. So, yan. Magigisa na tayo. Itong kawali ko, if you can see, may pink-pink siya sa loob. Yan yung
pakuluan ko ng langgunisa. So, dito na rin ako magluluto. Sa pinagpakuluan ng langgunisa. Ayan, sa mantika. Ayan. Fry it. Hmm. Fry it. Right. And fry it. Parang mga 1/2 cup yan ng mantika kasi medyo marami yung luto natin. Ayan, lalagyan natin yung bawang sibuyas. Sabay na. Yung nakikita nyo ng ngipin, yung pinagalingan ng ano yan, ng nagdunisa na sa hog natin. So, medyo brownish na yung bawang natin. Lalagyan na yung sahog na nagdunisa. Ilang beses ko ito ginawa na nagdunisa yung sahog. Kaya ako siya gusto kasi parang pag kinagat mo yung lumpia, it gives you a different flavor. Parang gano'n. So, pagkagat mo, hindi lang gulay yung malalasahan mo. Meron ka malalasahan ng malinis-lamis something na gagawin sa... Sakto-tsahin maigi yung sahog, yung langgunisa. Ayan, medyo kumonte na siya, no? So, ibig sabihin, nasangkotso na siya maigi. Tsaka kulay brown na siya. Ang next na ilalagay is itong kamote at sayote. Sila kasi yung matigas. So, lalagyan na natin siya ng asin. Paminta. Kaunting sabaw para maluto yung kamote. At pwede nyo rin siyang lagyan ng mga pampalasa, di ba? Yung mga monosodium glutamate, tsaka ito ano yung uso, di ba? Kasi masarap sa gulay yung mga yun. Pag mga karne, kahit wala na eh. Pero pag sa gulay, masarap din lang yan. So ito, hindi natin masyadong sasabawan kasi nga, lumpia siya eh. Kailangan tuyo yung lumpia natin. Lulutuin lang natin siya sa sarili niya sabaw. Tayo nyo. So ito na yung first half ng ingredients natin. Ito na yung sayote at kamote. So, as you can see, translucent na yung sayote at kamote. Another tip for cooking this gulay, lumpia, or spring rolls in English, hindi kailangan masyadong malasa ang lumpia ninyo kasi magbabase yung lasa nito sa sausawan, either sa suka or sa sweet and sour sauce na pagsasawsawan nyo ng inyong spring roll. So, as you can see, pwede na natin ilagay yung ibang ingredients. Ito yung Baguio beans, carrots, and repolyo. Pagkain natin. Lagyan ulit natin ng konting asin para dun sa additional na gulay.
then, konting sabaw ulit para ma-steam lang yung gulay. And then yung medium heat lang para hindi pa sunog ilalim. Let's cover. Tadan! Ayan na. So, ito na yung last part ng pag-isa. So, mga nanay, ito na yung finished product natin. Nagisa natin yan. Nalagyan natin ng asin, pampalasa. Ang gagawin natin ngayon, itayin natin siyang lumamig para mabalot natin siya. Okay? Hello mga nanay. Tapos na natin lutuin yung ating lumpiang gulay. So, ito na siya. Malamig na siya. Ibabalot naman na natin siya. Okay. So, ito, isang buo yung gagamitin natin. So, ito, magbabalot tayo ng isa pa. Okay. Fold natin yan. Fold natin to. So, parang approximately, ang haba ng lumpia natin is mga 5 inches. 5 inches. Hindi na kailangan ng water. Mayroon na kasing ano eh. Since may mantikan lumalabas, ayan na yung gagawin natin pang seal. Okay. So, ito, nakaapat na tayo mga mami, mga nanay, mga mama. Mamaya na naman, papakita natin kung paano natin nilulutuin at titikman. Magpa-fry na tayo ng ating lumpia. Ito na yung ating finished product. Actually, second batch na to kasi naubos na namin yung first batch. And I'm happy to inform you that yung mga anak ko, kumain sila nito, lumpiang gulay. Alam naman natin na ang mga bata hindi mahilig sa gulay, di ba? Sila rin, although kumakain mga anak ko ng gulay sa pilitan, but this time, hindi ko sila pinilit. Sila mismo yung kumain at umubos ng tig-isa. So, ang verdict ko is, masarap siya kasi nagustuhan siya ng mga anak ko. And for quick sausawan, suka, and then add water. Kasi pag pure na suka lang, maasim. So, dagdagan nyo ng water. Okay? Kung gaano karami yung suka, medyo less lang ng water ang idagdag nyo. Garlic, asin, asukal, at saka konting toyo. Yan yung quick sauce natin. Thank you for watching. Sabi ni Nanay Mau, kung hindi mo alam, alamin mo. Till next video. Hello! If you liked our videos, please share and subscribe. Thank you for watching.